Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nakakagulat nga ang nangyari sa loob mismo ng Senado dahil talaga ang nangyaring barilan ay talagang hindi na maitatanggi dahil si Bato de la Rosa nga ba ang kanilang mga pakay at siya na ang gustong patumbahin. Dito nga natin mapapatunayan na talagang magkakaalaman na nga kung sino ang nag-utos dahil hindi nila matagumpay na napatumba ang kanilang target. Dito nga natin makikita na nagsisisihan na ang mga magkakaasabwat at talagang matataas na opisyales. Kung titignan natin ay napakalinaw nga ang barila na nangyari at naganap sa loob mismo ng Senado. Kaya naman talaga na malalaman at malalaman rin kung sino ang mastermind at nasa likod neto. Karumal-dumal na nangyayari sa batas ng Pilipinas. Dito natin mapapansin na talagang inaabangan at nakalockdown pa mapahanggang ngayon ang Senado. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. Panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito? Dahil forward lang natin. Aresto sa bisa ng Wala, ano pa lang. Ano pa lang. Habang may sesyon ng Senado, lalo na kung nasa sesyon siya at nasa loob siya. Hindi siya pwedeng arestuhin. So right now, it's a waiting game. Wala pa. Hindi pa, you know. Yeah. So ngayon, kita ninyo, very kidnapper talaga ang gawa, well, you know, sabi ko nga 2022, nagdadadakdak na ako dito. 'Di ba? Kikidnapin talaga na si Senator Bato. Kaya, I don't know, kaya kung ako lang talaga, patay o buhay ako, kung ako lang yan. Okay? Magkakaiba tayo, pero sabi ko nga, kung ako ay patay o buhay, hindi ako papayag na kikidnapin ako sa harap ng milyong-milyong Pilipino. I have to do something. Kailangan ipaglaban ko. Hindi po pwede yung ganito. Right? Kasi ngayon, talagang nakasentro kay Senator Bato kasi gigil sila eh. Gusto talaga nilang dukutin yan eh. Kaya nga pag nagdukot si Senator Bato, nasdukot si Senator Bongo dahil yan isusunod nila eh. Alright? I don't know. Di ba? Yeah, kung ano yung, for sure, baka may warrant of arrest na rin yan si Senator Bongo. Kasi kung si Senator Bato ay meron pa, November 2025, iisa lang naman yan sila. When I say iisa, iisang, ano tawag dito? Iisang panahon. So baka meron na yan. So hindi natin alam kung bakit dinidelay nila yung kay Senator Bongo. For sure, kung sinekreto yan ng ICC dahil nakipagsabatan sila kay Bangag, meron na rin yan kay Senator Bongo. So dapat magtago na rin yan si Senator Bongo. O I don't know, baka, we'll see kung anong mangyayari dyan. Medyo abang-abangan natin. Di ba? Grabe, no? So talagang mandurukot talaga, mangingidnap talaga ng mangingidnap itong mga hayop na ito. Hindi nila tatantanan yung mga tipong ganyan na nagpadala na sila, mga kababayan, ng what do you call it? Nagpadala na sila ng ganyan, kadami, kabatalyon. Alright? Batalyon. Naka-standby pa sila palangga. So wala pa. Ng yung sa Senate 20th Congress, wala pa. So naka-standby na itong mga, mga military, malinaw pa sa sikat ng araw na tutugisin nila yan. So dun sa mga kampo ni Senator Bato, I hope, nakapagplano kayo, kung ano man yung inyong plano, dito sa mga bangag na ito. I don't know, nanawagan na si Senator Bato sa mga kapwa niya, PMA year, AFP, PNP. Practice lang daw, sabi ni Rizan. Alright? So, dapat manindigan kayo. Diba? Dapat manindigan sila kung manindigan sila sa bangag or manindigan sila para sa taong bayan.
Sabi ni DTI, natatakot ako para kay Senator Bato. Alam mo, 60 plus na si Senator Bato. Nakakatakot talaga kung ikaw ang family niya. Pero ako, mas bata ako kay Senator Bato. Alam niyo ako everyday. Iniisip ko na lang na, na makasalubong ko yung assassins na pinadala ni Bangag. Kasi, 4 yung assassins na pinadala nila sa akin. Papatayin ako ng mga putakinan yan. Lagi naman akong handa. Okay? Wag lang ako mapahuling patraidor, pero harap-harapan. Kaya ko rin gumurgur para ipagtanggol ko ang sarili ko. Bakit ka naman papayag? Nahihilain ka ng ganun-ganun lang, kikidnapin ka. Do or die. Patay kung patay, gugurgurin ako. Gugurgurin ko rin sila. Sila lang ba marunong gumurgur? Di ba? Lahat naman ng tao eh. Survival. Kailangan mo ipagtanggol ang iyong sarili. Hindi natin nahayaan na mapatay nila si Senator Bato. Nakita nyo naman na eh. Yung mga PMA year na mga matitino, you have to do something. Yes, Director, self-defense is real. You have to defend yourself sa mga kidnappers. Bakit ka papayag? Dahilain ka na lang ng mga jutang genimes. Diba? Hindi ako takot mamatay, hindi ako nagbibiro. Namatay na ako dati eh. Nabuhay lang ako ulit. Joke lang, pinapatawa ko lang kayo. Yeah, maaaring namatay na ako dati, nabuhay lang ako muli. Baka pangalawang buhay ko na to, baka pangatlo ko na lang to, di ba? Right? So yan ngayon, mga kababayan, dahil, yes, sabi ni Feli, dahil vindicted talaga at narcissist yung Bangag administrasyon na yan. Sindikato na ang Pilipinas. Harap-harapan wala silang hiya. Nakipaghabulan, nakipagpatentero ang mga NBI sa isang senador na wala silang hawak na warrant of arrest na locally. Imagine mo habulin ang isang senador elected by the people na ang bit-bit naglilingkod sila sa ICC. You have to do something. Kayong mga sumusuporta sa katotohanan, not only sa mga Duterte, not only kay Senator Bato. Eto ba ang Pilipinas niyong mahal? Kailangan nyo naman hindigan. Ilang buhay pa ang kanilang kukunin? Ilang buhay pa ang kikidnapin? Ilang mga bata pa, katulad ng kinidnap ni Marcos Jr., sa Turkey na ginamit ang AFP, PNP, ang DFA, nakipagsabuatan para dukutin ang 2 bata at pagawa ng passport ni Bangag at ni Liza Tanas. Na kahit ang original passport ng 2 bata ay nasa ina. Nagwagi sila dahil pinagawa nila ng 2 passport yung mga bata para pag dinukot nila, may ready na document ang mga bata. 2023 na expose ni Maharlika. And now ngayon, harap-harapan, pinadukot si PRRD. And now, here's Senator Bato. Ano pa ba ang kailangan yung gawin? I mean, kailangan namin gawin para nagbibigay ng impormasyon sa inyo. Actually, hindi ko na kailangan magbigay ng impormasyon. Lahat ng expose natin nandiyan na. Nakikita ninyo, balikan uli natin. Ang pinagdudusahan ninyong mataas na kuryente. Dahil sa mga kasabwat ni Bangag, yung mga unnecessary charges or hidden charges ng mga hinayupak na may-ari ng electric company ay charge sa inyo nang wala kayong kalaban-laban. You know why? Kasi iniisip nila yan, hindi naman magreklamo yan. Pag nagreklamo yan, hindi putulan natin sila ng kuryente. Anong gagawin mo bilang ikang ordinaryong citizen? Makikipag-ano ka ba? Makipagmatigasan ka ba? Magbabayad ka na lang. Okay? Wala kang ibang gagawin kundi magbabayad ka na lang. Ayan, dahil dyan, may gugurgurin tayo ngayon. Okay? And may ginurgur tayo, isang Bangag. So, kaya mamamayag, pag sila i-impeach si Inday Sara, si Sara na nga lang eh. Ang iilan sa mga, kasama yung 20 plus na bumoto na huwag siya i-impeach at itong 13 dyan sa Senado, na hindi kahit pa na aligned sa taong bayan dahil nakikita nila yung panggigipit ni Marcos Jr., ni Liza Tanas, ang pagnanakaw nila ng bilyon-bilyon o maaring trilyon na pera ninyo. Ano pa gagawin ninyo? Tangina. Kaya sabi ko, I made the right choice na lumisan sa bayan kong minamahal.
Tama talaga. I remember my classmates 20-something years ago. Wow, that's long time ago, no? Yeah, 2005, yung nag-aral ako, no? Yeah, 20 years na, 21 years ago. Okay? Kung bakit nag-aral sila uli ng nursing. Ang sabi nila noon, namin, ba't kayo nag-aral uli? Mga professionals na yun, ha? Kasi nakikita nila during the time na walang pag-asa ang Pilipinas na makabangon. Lulubog ang Pilipinas kaya gusto nila mag-aral ng nursing, so makapag-Amerika, makapag-Europa, o kung saang bansa, para yung mga anak nila ay madala nila sa Amerika. Yun yung reason kaya nag-aral akong muli for the second time, for second course. Yun din yung reason na mga classmate kong engineers, flight stewardess, teachers, may lawyer pa akong classmate, may doctor pa nga akong classmate na nag-nursing. 'Di ba? Kasi sabi nila, wala nang pag-asa ang Pilipinas. True enough. 21 years ago, nung ako ay nasa nursing school, yun ang naririnig ko sa mga classmate ko. Yun din yung sentimiento ko na sabi ko, ayokong mabuhay ang mga anak ko sa Pilipinas. Nakakabakaba ko na pag dumaan ka sa Eskinita, sa Maynila, sa Tondo, sa Quiapo, na pwede ka nalang saksakin o patayin o tutukan o kidnapin ni Satanas. At least ako natupad ko yung mga pangarap kong yun nung ako'y nag-aral. Yung aking mga classmate, yung iba nag-aral pero nasa Pilipinas pa rin. Kasi hindi naman lahat ng kapalaran pare-pareho. But ako, I'm so lucky na yung pinangarap ko na tanggalin ang mga anak ko sa Pilipinas at ilipat sa bansang ito, yun. Di ba? Ano, suntukan ongoing? Sino nagsuntukan? Tingnan mo nga dyan kung may nagsuntukan. Okay. Wala daw nagsuntukan. Ay, sorry. Baka luma na yung suntukan. Wala. Si Robin at Kiko ata. Wala naman nagsuntukan. Sino naman siya? Wala fake news naman yata. Exciting sana kung merong suntukan. Di ba? Wala. Mukha lang magsusuntukan siguro. Pero wala pa naman magsusuntukan. Okay? Tignan natin. Ano nangyari sa bayan natin, Palangga? What's happening? Wala, wag naman kayo magpakalat ng fake news dito, mga Palangga. Okay? Wag na tayo magpakalat ng mga kapiki-piki ang balita. Wag na tayo tumulad sa mga bangag. 'Di ba? Na si Bangag ang father of fake news at saka si Clarissa Taratara. So nakakalungkot ang bayan natin, 'di ba? Kaya nga si Senator Bato, lumaban ka Senator Bato para sa bayan. Ipaglaban mo ang iyong mga karapatan, 'di ba? Huwag ka nang umasa diyan sa Bangag administration na pakikinggan ka nila. Na napoprotektahan ka ni Bangag dahil siya ang presidente. Hindi siya ang presidente, si Satanas. Isa siyang addictus. Hindi ko po, in the first place, kung gusto ni Bangag na protektahan ka, Senator Bato, bago kanya protektahan, pinoprotektahan niya sana ang bayan from corruption, from pagnanakaw. Siya nga nagkuha ng maleta, nano ka man imo, Senator Bato. Huwag ka nang umasa. Sabi ko, hindi ako negative, pero huwag ka nang umasa na protektahan ka ni Marcos Jr. Sinabi niyo na rin na i-exhaust niyo lahat, sila Attorney Torion, yung ng mga abogado mo ang mga legal remedies, okay, diyan sa ating bayan. Do it! Huwag ka na magsabi-sabi diyan sa hayop na yan, na Bangag na yan, dahil kung kaya nga nilang magpagurgor, di ba? Kaya nilang ang tawag dyan, mangidnap ng 2 bata, ikaw pa, Senator Bato, na napakalakas. Kung hindi nga nila sinanto yung 2 bata na kinidnap nila eh. Ikaw pa? So yan mga kababayan, wala na yan. Right? Asa na yung mga Marines? Asa na yung 18 Marines? Okay? Recently, nagsalita ang 18 Marines na kinukompleto lang nila yung kanilang mga counter affidavits. I hope, you do something for your country. Alright? Yung panawagan sa Senator Bato na protektahan ng mga Pilipino, panawagan niya kay Bangag, Senator Bato,
huwag ka nang umasa sa mga impakto na yan. Hindi ka nila poprotektahan. The moment na nagnakaw si Bangag, si Lisa Tanas, hindi ka poprotektahan ng mga yan. Right? Ano ba sinasabi dito? Oh, ano sabi ni Dilima kay Senator Bato? Nasaan ang angas daw ni Senator Bato nung siya ay tumakbo? Sabi ni Dilima, nung pinakita sa akin yung video na yan, naghabulan at muntik pa nga siyang madapa, natawa ako. Alam mo, Dilima, nung sinabi mong kaya ka pumatol sa kuluguhin na juto ni Badayan, tawa kami ng tawa. Kasi ang isang pangit na masyonda, na abogado na turingan, na then Secretary of Justice, ay nakipag chupa-chup-chup sa isang driver na may asawa. Tawang-tawa kami. Di ba? Dahil mahilig ka sa juto. Oh, natawa ka? Mas natatawa kami sa kapokpukan mo. Na umamin ka mismo. Oh, tumigil ka nga sa ano mo, Dilima. Natawa ka, naladapa si Senator Bato. Tarantada ka. Natatawa ka, nasasaktan, na ginigipit, na kinikidnap. Mas nakakatawa ka, Dilima, na yung kulubot mong bilat, di ba, ay pumatol sa driver mo na may asawa. Sino nakakatawa? Yung tumatakbo sa mga kidnapper? O yung nagpapatsukchak sa kay Dayan na alam mong may asawa na sinira mo ang buhay at pamilya niya? Ano nakakatawa? Yung isang abogadang gaga na nagpapanggap na matalino na pumasok sa bilibid at nagbiga-biga doon, nagkanta-kanta ang alpot. O, ano nakakatawa doon? Sige nga, ano nakakatawa? Ha? Frailty of a woman. Ang sabi mo, kaya pumatol ka sa driver mo. Sige, pag-usapan natin kung sino nakakatawa. In other words, sa Tagalog, kahinaan ng bilat mo. Kaya kabumukang kang sa driver mong may asawa. Yan ang nakakatawa, Dilima. Kaya itigil mo yung pagiging kaanuhan mo. Isama mo pa yung CB-CP mga alpot. Oh, mga paring mga alpot na yun nananawagan para sa impeachment ni Inday Sara, di ba? Na kailangan magbilis. Ito mga putang ina mga paring Katoliko na itong hayop na ito. Hindi lahat ha. Yung mga demonyo nandiyan sa CB-CP. Ako Katoliko ko. 8 years na ako ngayon talaga. 8 years na ako ngayon dahil sa mga jutang genemis na yan. Yes, matandang dragger, sabi ni Mina, paano mo naman irerespeto? Hoy, ako nananawagan ako. Okay? Mga Katoliko, kapwa ko Katoliko, lahat ng i-boycott nyo na yung pagbibigay nyo ng donasyon sa mga pare, lalo na yung mga pumirma dyan, yung nananawagan na impeach si Inday Sara. Ito mga hinayupak na mga paring Katoliko na mga tiwali. Mga hayop kayo, saan kayo nakikipagluan? Saan kayo nakikipagbiyakan, di ba? Sa ibang bansa, gamit ang mga abuloy galing sa patay. Galing ang pera, galing sa binyag, o galing sa maleta ni Lisa Tanas. It's okay lang na hindi kayo nagsisimba as long as you do good for your country, you do good for your people, for your family, for your friends. Wala kang inaapakan tao. Okay lang. Hindi ka mamalasin. Tingnan mo ako. 2015 yata ako ang huling simba ko na diretso. Mahigit na, 11 years hindi na ako pumapasok sa simbahan para sadyain, para magsimba. Pumapasok ako sa simbahan kapag nagtutour ako. Pero naman minamalas yung buhay ko. Saya-saya nga ng buhay ko everyday. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. You can pray directly. Huwag na kayo magdasal-dasal dyan sa mga paring mga engkanto. Mga alpot na mga pare na katulad ni Dilima na nagbika-bika, okay? Sa lalaking, kala mo naintindihan mo pa sana, no? Kung si Dayan, kamukha ni Robin Padilla. Kaso yung pinatulan, Diyos ko po, parang aroon. Right? Minsan maintindihan mo ba, frailty of a woman, nagbiga-biga, ang bilat ko ng ngati. Kasi ang pogi-pogi, di ba? Tao lang ako. Frailty of a woman. Ang pinatulan, Diyos ko po. Parang parang aroon. Di ba? Parang aroon ang hinayupak, mga kababayan. Tumig ka na Dilima sa kadyotahan mo dyan. Alright, so mga kababayan, yan. Ang mga kadyotahan lahat. Alam mo, CBCP, gustong ma-impeach si VP.
Ayan, sabi ng mga ulol na CBCP, hoy, mga paring mga pokpok. Di ba? This world is crazy. Itong mundong ginagalawan natin, mapa Pilipinas, mapa Amerika, maraming demonyo sa loob ng simbahan. Kahit ano pang klaseng simbahan. Wala namang suntukan. Ito naman si Jimmy, nag-post, wala namang suntukan. Hinahanap ko, nagdidistorbo tuloy tayo. Walang suntukan. Katol ang lahat binisaba, sabi ni Yuki. Right? Huwag na kayong magsimba dyan sa Catholic Bishop of the Chuba Chuchu dahil ang mga hayop na yan, pakialamero, nakikialam sa politikang mali. Dati mga anti-Marcos siya mga yan. Anti-Marcos ayaw nila ng mga nagnanakaw. Pero ang kanilang pinoprotektahan ay magnanakaw. Kasi who's that, Socrates, nakita natin nag-chami-chami sa bilat ni Lisa. Anong ibig sabihin yan? Kaya ngayon meron silang statement na i-impeach si Sarah. Ang tanong ko, Socrates, kayo dyan, mga paring katolikong mga tiwali, ilang maleta ang binigay sa inyo ni Lisa Tanas na galing sa kaba ng bayan na ninakaw nilang mga hayop kayo? Dapat kayo sa impyerno. Dapat burahin na yung mga pari na yan sa simbahang katoliko. Dahil, hindi na kayo magsimba. Wala namang kwenta magsimba sa ganyang mga klaseng pari. Naglipat na kayo ng relihiyon sa akin. Gawa tayo ng sarili nating relihiyon. Maharlik ka. Di ba? Magsarili nating religious group. Right? We can do that. As long as ang alignment natin is for the people, para sa katotohanan, karangyaan, magawa nga tayo katotohanan, karangyaan, kayamanan ng bayan, kaligtasan, at kagandahan. Di ba? May helicopter na daw sa Senate, sabi ni BuzzFeed. Well, kahapon pa, di ba? During daytime pa lang na may paikot-ikot na helicopter ba? Na aeroplano na itatransport si Senator Bato. We'll see kung ano mangyayari. Basta I'm praying for you, Senator Bato. You do the right thing. Huwag kang pumayag na ikaw ay bibit-bitin ng mga jutang genimis na yan. Wag na wag. Wala na, oh. Wala nang mga hayop na to. Wala na tang ginawa kundi mang demonyo. Sabi ni antivirus, nawawala ang paggalang tiwala ng taong bayan sa Senado. Nung tinanong ka ni Winnie, who's that, Winnie? Na kung may relasyon kayo ni Lamas. What? Di ba? Sa akin natin na ready yun. Itong alpot na ito, may mga ganyan-ganyan pa mga eksena. Akala na talaga malilinis to mga to. Wala na nagre-respeto dyan sa Senado dahil the moment na si Soto ay nakipagsabuatan sa NBI without warrant of arrest. Okay? Para arestuhin si Senator Bato, kundi ICC o fake warrant of arrest. Hindi pa nga natin alam kung fake yung bit-bit ni Trillanes. Diba? Although kinonfirm ng ICC na nag-release sila ng warrant of arrest noong November, pero hindi natin alam yung bit-bit ni Trillanes kung totoo yun. Meaning, mga kababayan, itong mga hayop na ito, wala na, sira na ang imahe not only ng Senate, kundi ng executive at even judicial. Dahil may mga nababayarang mga justices, ang mga alpot sa Malacanang na tumutuwad-tuwad at nag-orgy kapag bangag na sila, wala nang kwenta ang bayan natin hanggat nandyan ang bangag administration. Wala na po, sobrang pangit na. Alright? Kaya sabi nila nagkaroon ng leadership change. Alright? Pangit na pangit. Sabi ni Lacson, pangit daw ang change of leadership sa Senado. Pangit kasi hindi ayon sa kanila ang result. Kasi hindi nila na mapigilan yung pag-investigate dito sa Maleta Gang na ang leader or what do you call it, leader? Ang promotor o masterminds ay si Liza Tanas, si Bangag, si Tambaluslos, di ba? Asan na si Tambaluslos? Ba't di pa hulihin yan? Di ba? Iniipit-ipit nila. So, ayaw nila sa leadership kasi hindi nga nila kakampi. At pwede na utos-utosan nila na, wag na natin patawag si Tambaluslos o wag na natin ipatawag si ganito, si Bangag, okay? Si Sandro Marcos, nasangkot sa Maleta Gang, si Bersamin, si Pangandaman, si Recto, lahat ng mga hayop na yan, di ba? Kaya sila malungkot kasi na-surprise sila na itbulaga sila
nang biglang nag-show up si Senator Bato na humahangos, di ba? Na dahil nga hinabol siya ng NBI dahil gusto siyang kidnapin para makaboto para i-change o isipain si Soto. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Yan ang ating kinasadlakan ngayon. Sabi ko nga, kawawa ang bayan natin, na lulubog na kayo sa pulburon, puro na pagnanakaw, riding in tandem, bumalik, pangingikil sa immigration, ang ating budget sa DOH, 'di ba? Nagkandamatay na ang mga tao. Dahil hindi tinatanggap sa hospital. Ano pa? Itong pangingikil ng extortion kay Romualdez Cuno na mga drama-drama nila. Imbestigahan daw nila, ganyan-ganyan. Itong si Mabanta. Hindi natin alam kung hanggang saan itong mga dramatization na ito. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na ang pinagkakaabalahan ng gobyerno natin ay hindi kayo, mga kababayan. Hindi kayo ang pinagkakabalahan nila. Ang pinagkakabalahan nila ngayon ay si Senator Bato. Gusto nila ngayon, ang focus ng gobyerno ninyo ay kidnapping. Okay? Kikidnapin nila si Senator Bato. Nakikita natin yan. Uhulihin talaga nila yan. At talagang ipagkakanulo yan si Senator Bato sa ICC. Kaya nga sabi ko nga, yung mga kalyado ni Senator Bato, you have to do something kung ano yung tama. Kasi nagsabuatan na ang Bangagan, ang Dilawan, Pinklawan, ang mga adiktus, mga magnanakaw, para burahin ang Duterte sa Pilipinas. Duterte, Bato, lahat ng mga sumusuporta sa kay Pangulong Duterte. Alright? Kaya gusto nilang isuko si Senator Bato, ipagkanulo. Kasi para nga isa-isan tayong manghihina. Tignan nyo, nakidnap na si Duterte. Ito naman, si Bato. Then si Bongo. Then si Sara. Di ba si Sara gusto din nila yan? Si Inday Sara, dinadawit din nila yan. Gusto din nilang ipadalin sa ICC si Inday Sara, di ba? Hindi natin alam kung papayagan natin sila na kidnapin si Senator Bato, saan na lang kayo tutungo, mga palangga? Wala na, nasa na yung Korte Suprema. Natakpan na yung final na motion na si Bangag ay magpaliwanag sa hair follicle test niya or magpa-hair follicle test siya kung siya ba ay fit to work. Alam naman natin, alam ko na hindi siya fit to work kasi addicto siya. Authenticated yung video. Sinabi pa mismo ni Mangga. Right? So yun, mga palangga, ang natin, kaluluoy ang bayan natin. Samantalang kayo ay hirap na hirap sa inyong buhay dahil wala kayong pangbayad sa kuryente, walang pangkain. Ay nako, saan tayo pupulutin, mga kababayan? Tignan natin dito may tinitignan lang tayo. 3 minutes, nag-live siya si Senator Bato. Meron po tayong natanggap na informasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Ako po nanawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Kung po tayong papayag ng another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harap ng Senado. Pumunta kayo doon. Ako po nakikiusap sa inyo. Kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa, sana pumunta kayo dito. Ako nanawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa pinagkakasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aristuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo.
pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino Yes. will go to Dahig. Wag na Just because of wag, politics. Senator Bato. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nananawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa Dahig, sana hindi na ito Naulit. pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violenteng pag-aklas. Ako po nananawagan ng isang peaceful na pre-rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you po. Maraming. Ang kapal ng mukha ng mga bangag, ano nakita niyo mga kababayan? Ako mismo. Kaya hindi ako nakatira sa Pilipinas. Pag uwi ko dyan, okay? Pag uwi ko, umuwi ako 2017, 2018, 2022, 2019. Mga kababayan, sa airport pa lang, ramdam ko ang pagbabago sa panahon ni Duterte at panahon ni Senator Bato bilang PNP chief. Ramdam natin lahat na wala nang nag-extort sa immigration. Natatakot ang mga pulis. Extort. May mga demonyo pa rin ng mga pulis. Hindi naman nauubos yan. But at least nabawasan. Na ngayon, ito yung kapalit. Ipapadampot, ipapakidnap. Samantalang si Bangag, nagnanakaw, nag-a-addict, ang kanyang mga tinalaga sa AFP, sa PNP, nakatanggap ng mga mali-maleta, hahayaan na lang natin. Pumunta kayo ngayon sa Senate, mag-vigil sana nga. Buong Karatig Puok, buong Greater Manila area, lahat pumunta kayo. Dapat wakasan na si Bangag. Manawagan na kayo na tapusin na siya. Pababain na yung hayop na yan, mga kababayan. Right? Yes, Eloy Macruz. Yeah, binlag ko yun, di ba, sa inyo? Tulungan niyo yung inyong mga sarili sa Pilipinas. Alright? Ako alam niyo naman, di ba? Okay? Kung tatanungin niyo ko, di ba kay Senator Bato, sabi ko nga, isang lang naman ang nadismayahan ko kay Senator Bato eh. At alam niyo yan. Nung hindi niya pinatawag si Satanas sa PIDEA Leaks. Nung hindi nila pinush siyang PIDEA Leaks na yan. Kaya sabi ko, well, huli na ang lahat. Kung nakinig sana sila sa akin, na talagang mangingidnap sila Bangag. Kung nakita lang nila yung future, ako kasi nakita ko yung future eh. May pagka-madam Tusha. Okay? Nakita ko yung future, alam nyo, na ito yung gagawin. Not really nakita ko yung future na dahil, psychic ako, pero kasi yung mga information na nirelease natin sa atin, na alam ko na ito yung kakahinatnan natin. Nagigipitin, papatayin. Nakita ko na eh. 2022 nung lumabas ako pa lang mag-isa nun, tinira na nila ako. Pinipilit nilang pabagsakin